Hello mga mi, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa yung pang souvenir ko. So this video is last year pa ito. So ngayon ko lang nakita or naisipan kasi magdi-delete na sana ako ng mga videos sa phone ko kasi full storage na. So share ko na lang din sa inyo. So yan, ginawa ko siyang mga dahon para sa ating souvenir. So maramihan talaga. Then every pot is dalawang leaves yung nilalagay ko siya. Then, yan, kinat ko lang. Then, sa paggawa ng flowers is, ballpen lang yung ginamit ko. Mas okay kasi sa akin yung 6 petals every flowers kaysa 5 petals lang. So, but depende naman sa inyo kung anong flowers ang gagawin niyo. So, request ni customer na iba-ibang color. So, yan, patapos na siya. Then, sa pag-assemble naman is, ginamitan ko lang siya ng circle. Tapos, nilibutan ko siya ng fuzzy wire na green. Tapos, sa cup is paper cup yung ginamit ko. Kung beginner ka pa lang sa crafting, so mas I suggest na ganitong gawin nyo. Gumawa lang muna kayo ng mga flower in a pot pang pang display sa bahay. Kasi, ito kasi ganito yung una kong ginawa nung nag-fuzzy wire ako. So, di ba? Magaganda na siyang combination. Tapos, nung nag-start ako mag-fuzzy wire, so mga 2014 lang yun. So, nanonood din ako mga tutorials, ganyan. So, kuha lang kayo ng ideas kasi gaya-gaya lang naman tayo. Importante is may income tayo habang nasa bahay lang. So, sa plastic naman is ganyan, ginamitan ko lang siya ng yung sa circle na baso. So, para ma-flatten natin yang sa may button niya. So, ganyan na siya. Then, ginamitan ko lang siya ng wire para sa makasealed natin. So, diskartihan na lang talaga para mas mapadali natin yung trabaho natin. Then, suggest ko na din sa mga gustong mag-start ng ganitong business. So, very appropriate lang talaga ito while you're nasa bahay lang, taking care of your kids. Then, sa panahon ngayon, tamang diskarte na lang talaga para magkaroon tayo ng income while nasa bahay lang. Then, sa paggawa naman ng ribbon, so ganyang way lang yung ginawa ko. So, ikot-ikot lang siya. So, mas napapaganda kasi yung forma ng ribbon pag ganyang way. But marami namang way. Try to discover na lang talaga kung saan yung way na mapapadali kayo. So, ayan na. Since boy yung celebrant, so blue na ribbon yung ginamit natin. So, mas nai-enjoy ka talaga yung paggawa kasi aside na kumikita ka, so nawawala din yung stress mo. Yung maiisip mo na lang is yung pananakit ng kamay, pananakit ng likod. Pero very worth it naman pag nakita mo ganyan kagaganda yung mga nagawa mo, o diba? So, sana may natutunan kayo. So, till next video mga mi, bye-bye!